proposal. Actually, debate nga lang ang nagamit ko. Pero sinabi ko, friendly debate. Apo, friendly debate. Ang gusto ko nga sabihin sana, parang free-willing discussion ng isang namumuong suliranin sa ating lipunan. Kasi ang pinagmumulan nito ay sari-saring mga fabricated na pinagsama-sama. Mamaya ipakikita natin para linawin natin ang lahat ng ito. Apo. Sabi ko nga sa ikinatuwa ko ito, ngunit nagkaroon lang ako ng konting reservation doon sa kanyang pagtanggap dahil gusto niyang limitahin yung pinaka-area ng pag-uusapan. Nilinya na niya, sinabi ko raw na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi naman niya kasi binalikan yung mga pangyayari kung bakit nabanggit ko yung ganong klaseng pananalita. Na noon, totoo, no, sa isa sa mga pagdinig namin sa House of Representatives, may kinalaman doon sa mga vloggers. Apo. Dahil sa kakulangan ng maraming mga impormasyon, lalong-lalo na ako sa South China Sea, na kung tawagin yung ibang panig nga nito, yung West Philippine Sea. Nasabi ko nga, sa totoo lang, if we take into account the international community, Yes. there is no such thing as West Philippine Sea. Pinipilit kong ipaliwanag na para tanggapin na magkaroon tayo ng West Philippine Sea, marami tayong mga steps na gagawin. Ido-drawing natin yan, gagawan natin ng chart na mga kasamang coordinates, at yan i-deposit natin sa United Nations at sa mga relevant international organizations. Opo. Dahil kailangan yon upang mabigyan natin ng pagkakataon ng iba't ibang mga bansa, makita nila, kasi ang pangkaraniwang ginagawa, yung iba, aaksipin nila yung ating proposal, yung ating mapa, yung ating submission. Pero yung iba, kukwestiyonin nila, re-rejectin nila. Lalong-lalo na pa nga, dito sa panig ng ating karagatan nga, ang daming mga claimants eh. Opo. Nandyan ang Vietnam, nandyan ang Malaysia, nandyan ang China, nandyan ang Taiwan. Ito mga ito eh. Kaya kailangan, sabi ko, kung magdo-drawing tayo, kasangkot ang international community. Kasi gagawa tayo ng ating national law, hindi natin isasaalang-alang ang international law. Hindi naman ganun. Kasi parte tayo ng international community, muling umiiral na international order, legal order, i-rationalize natin, i-harmonize natin yung ating national law na hindi babangga doon sa namamayaning pandaigdigang mga regulasyon. Yun lang sinabi ko. Pagkatapos, pagdidibatihin namin na sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. So, hindi ka, paano yung mapapaliwanag yung gano'n? Pagkatapos, sinabi ko raw na ang KIG is not part of the Philippine territory. Kailan ko naman sinabi yun? So, sabi ko, para maglinaw ito, pwede ba wag na kayong maglagay ng, ng mga kondisyones? Kasi unang-una, hindi ko naman sinabi na Formal debate. Parang hindi ko naman sinabi na ang KIG ay hindi parte ng ating teritoryo. Pinag-uusapan lang natin kung paano natin iguguhit, ido-drawing yung saganang hangganan ng ating West Philippine Sea. So habang tinatanong ko ito, kagaya ng dinidiscuss natin, hindi ko malaman kung bakit pinipilit nilang pro-China. Ako, wala naman akong sinasabing ito ay sa China, ito isa atin. Ito, wala. Sinasabi ko lang, pag-usapan nga natin, hanggang saan ba yung hangganan? Meron na ba tayong mapa at meron na ba tayong coordinates? At ito ba'y na-deposit na natin? Kasi kailangan yan. Ito naman ang regulasyon. Ba't pa ayaw ninyo na pag-usapan natin para sa ganun malaman ng tao, ano ba talagang pinagmulan nito? Kaya naisip ko tuloy na para liwanagin natin, akalain mong ito, gumawa mamaya siguro sa bandang huli para ganap maintindihan ng ating mga kababayan. Ipakikita ko yung aming mga pagdinig. Ito, ang pagdinig na ito ay naganap dun sa Commission on Appointments na kung saan nakaharap yung 34 na opisyal ng ating armed forces. Doon ay makikita ninyo, nagtatanong ako, sumasagot yon,
Pero si Senador Ping Lacson, in-splice niya, kung ano yung tanong ko, yung sagot na ano, iba yung ilalagay niyang parang isinagot. Parang inedit. I-edit niya, halimbawa, ang tanong ko, ganito, yung sagot, hindi yan ang kukunin niya, kung hindi yung sinagot niya sa ibang panig ng aking pagtatanong. Ayun. At saka niya ngayon sasabihin, halimbawa, bibigyan ko na kayo ng parang pinaka-gist. Tinatanong ko yung kapitan na nagre-represent nung 34 na opisyal. Alam mo baka ako kung alam mo baka ako na yung halimbawa yung 4 na occupied territories natin sa KIG ay lampas sa ating exclusive economic zone. Hindi niya masagot 'yon. Ibig ko sabihin hindi niya alam. Nasa loob po kanya. Hindi sinabi ko, Kapitan, maging honest ka lang sapagkat ako, I will not take it against you. Sinabi ko nga sa iyo na ako'y naniniwala na lahat kayong ngayon na nandito sa harap namin ay kailangan kayong makonfirma sa araw na ito. Kung hindi mo alam, sabihin mo lang. Kasi ang totoo, nasa labas talaga sila. Tapos tinatanong ko, kaya ko nasabi yun, kaya kita tinatanong dahil nga ako sa napakahirap talaga yung kung paano natin lalagyan ng hangganan yung West Philippine Sea base sa mga batas nating ginawa. Kasi ano. Sabi niya, basta hindi niya masagot eh. Sabi ko, napakahirap. Sabi ko, di sinabi ko yung mga obstacles, ano? Yung mga legal obstacles, galing na rin dun sa mga artikulo ng UNCLOS. At yung iba pa nga, ay galing na rin dun mismo sa award. Yes. So sabi ko talagang imposible. Alam mo, Kapitan, para magawa mo yan, you will give up. Para madali. Para madali ang gawain mo, you will have to give up the KIG. Parang ganun. Or yung ibang features na ating inoccupy. So yung pinag-uusapan dito is a theoretical scenario. Kasi nga mahirap eh. Hindi lang mahirap gawin, imposible na gagawin dahil nga ang daming obstacles. Isa na doon, sabi ko, ma-appropriate mo yung high seas na ipinagbabawal ng Article 89 ng UNCLOS. Doon pa lang, barado ka na. Babara ka sa Article 7, babara ka pa sa Article 47. So talaga ka kung di ko maisip kung paano mo gagawin. Ngayon, para madali, i-give up mo siguro. Parang ganon. So, I am not advocating to give it up, but I am only trying to reinforce the argument na mahirap talagang gawin. Di ba? So, parang sa logic kasi, tinatawag namin yan na partial contraposition. So, kung hindi nila maintindihan yun, nasa kanila yun. Ano? Ngayon, nagtanong uli ako sa kanya, sabi ko, doon sa isa ka akong statement ng DFA, pagka ginagawa mo itong mga bagay nito, halimbawa, yung ginawa ni Tariela, meron kang diplomatic gain eh. O meron kang interest na maaring mag-gain mo eh. So, tinan ko, sa ginawa ni Tariela, what do you think is the economic or diplomatic gain na napunta sa ating bansa? Doon niya sinagot na, kasi hindi niya masagot yun. Sir, sabi niya, we will fight for what is legally ours. Doon niya, okay. So itong salitaan na to, in-splice ni Senator Ping, makikita ko sa inyo mamaya, doon sa sinabi kong, you have to give up. You have to give up the KIG. Tapos dinugtong niya yung sagot na we will fight for whatever is. Na para bang yun ang sinagot niya sa akin. Hindi mo dapat i-give up ito. Parang gano'n. At pagkatapos, so isinama niya yung kanyang sariling conversation doon. I congratulate you for standing up to the questioning of Senator Marcoleta. Tapos, ipinakita niya yung mga reels, mga stills, yung nung siya nangangampanya ng 2022, nandun pala siya sa Kalayan Group na nakaano siya. So ano ba anong intention para, bakit hindi po ang tunay na pangyayari ang ipakita natin sa tao? Bakit merong
bakit parang merong panlilinlang? Hindi parang panlilinlang talaga yun. Totoo po yun, oo. Inedit eh. Inedit niya para makapanlinlang siya. Para masiraan niya ako na talagang sinabi kong i-give up mo yan at sinagot ako ng kapitan, Hindi we will pwede. fight for what is ours. Tapos kinongratulate niya yung kapitan na matapang siyang sumagot. Para ba lumalabas siya ang bida? Oo, pagkatapos nagbida-bida siya ngayon, makikita mo doon sa mga reels na yon, nakalagay ping Siya yung gumawa. Sa Facebook yata niya in-upload pa yun. Oo, pero nakalimutan niya, Nelson. Oo. Alam mo, sa Philippine Military Academy, PMA nga po si Senador. Oo, alam naman natin yun. Hindi naman niya ikakaila yun. Oo. Alam ko sa Philippine Military Academy, Nelson, ang isang kadete ay ginagabayan ng dalawang pamantayan na inilagay bilang isang tanong. Dalawang tanong yun actually. Sabi niya sa'yo, tanong niya sa'yo, do I intend to deceive? Pangalawa, May intensyon ba akong meron ba akong intensyon na manlinlang? mandinlang, mandaya? Mandaya. Yung pangalawa, do I intend to gain undue advantage? So, intensyon ko ba na May pakinabang. makapanggulang ako at magkaroon ng pakinabang? Magulangan kita na may pakinabang. Oo. Tapos sabi, ito yung pamantayan. Oo. If you can answer no to both, Okay. Sa dalawa, natanong. Oo. then you are doing the honorable thing. Ayun. So, ibig sabihin, kailangan wala kang intensyong mandinlang. At pangalawa, kailangan wala ka ring intensyon na kaya mo gagawin yun ay para makapanlamang ka sa kapwa mo. Manlalamang ka nga, magkakaroon ka pa ng advantage. Meron ka pang sukli, ayang ibig sabihin. Kung... So, kung ang tanong, kung nasagot mo ng no ito, honorable ka. Paano niyan sasagutin ng no ito? Halimbawa, yung in-splice, ito yung tanong, yung sagot ay... Actually, hindi nga tanong yun eh. Hindi nga tanong yung sa inyo. Ito yung statement. Tinatanong ko nga siya ngayon. Tapos idinugtong doon sa kabila. Tatanungin natin siya ngayon. Do you intend to deceive? Sasabihin niya, no? Ay, nanlinlang ka na eh. Pinagsama mo eh. Ikaw ang gumawa eh. Sana man lang kung ibang tao, hindi niya alam, na ipagkamali niya, ginawa pala niya ito. Tsaka siya na, okay lang. Pero sa kanya nagmula eh. At saka, Sen, nandun siya nung nangyari yan eh. Ibig sabihin, alam niyang hindi yun Nandun siya. Hindi yun ang message. Hindi yun ang message. Alam niya na theoretical scenario ang sinasabi ko, it's partial contraposition. Para ba sinabi ko nga Nelson, ikaw naman, sinabi ko nga sa iyo na huwag mong kakainin yan. Malalasong ka dyan. Pero kung gusto mong magpakamatay, kainin mo. So hindi mo naman sinasabi, ina-advocate ba kung bang kainin mo yan para mamatay ka? Hindi. Sinasabi nyo lang sa akin kung gaano kasama yun. Sinasabi ko lang, para warningan kita ng doble-doble na huwag mong gagawin yan. Pagka ginawa ko, ganun mangyayari talaga. O hindi ba niya naintindihan yun? Do I intend to gain undue advantage? Siguro. Sapagkat nakikita mo siguro na kapag nasiraan mo ko, baka sumikat ka. At saka nilagay niya yung statement niya sa bandang huli. Mamaya, ipakikita natin yun. Hindi, baka ngayon na. Hindi, mamaya kasi may di-discuss lang ako. Okay. Mamaya. Mamaya pa. Kasi ang sabi ko kay Direk, unahin muna natin yung unang-una. Baka malito siya eh. Okay, sige po. Kasi sinasabi ko nga, nasaan ba ang hangganan ng West Philippine Sea? Sa bagay, Sen, bago mo sabihin yan, ito ngayon ang viral na pinag-uusapan, yung mapa ng West Philippine Sea, dahil si retired Justice Antonio Carpio, sa isang statement, sinabi niya, there's no need to announce coordinate of outer limits of EEC. Na sinagot naman nung maraming mga eksperto, ang sabi niya, mali ka dyan. Dahil dapat alam mo ang boundary, yung limit. Kung hindi, lalagpas ka nga doon sa mga neighbor natin na meron ding teritoryo. So magkakagulo kung susundin natin itong gusto mangyari ni Justice Carpio. Tama. Kaya nga, pinipilit kong linawin yon. Opo. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Kasi maraming nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea.
Hindi mo ba nakita? May mga digital billboard dyan sa EDSA. Marami, O, isa sa amin, sa Senado, ang naglagay. Sabi niya, West Philippine Sea, Atin atin ito. ito. Napaka